Ito ay magiging pinakamalaking trolling event sa kasaysayan. At syempre, ang tinutukoy natin ay ang WNBA at ang lalaking ito. Ang pangalan niya ay Enes, isa siyang manlalaro sa NBA. Mga 6 na talampakan at 7 pulgada ang taas niya, galing siya sa Turkey o kung saan man. At napanpasyahan niyang manindigan para sa mga kababaihan na tutol sa mga trans women na sumasali sa kanilang sport. Hindi na nakakagulat. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-aangkin na isa siyang babae at sasali siya sa draft ng WNBA. Pero mas naging controversial pa ito ngayon dahil pinaalis lang siya sa isang double NBA game habang suot ang shirt na ito. Woman, adult, human, female. At syempre, wala talagang pang-aasar na nangyayari dito. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyari sa event at himayin natin ang buong kwento. Napakaganda nito. Kaya, breaking news, at habang si Candice Freedom ay pinaalis lang sa WNBA game, sinubukan siyang awain ng isang manlalaro ng Chicago Sky sa gilid ng korte. At bago pa mag-break, ito ang eksena sa loob ng Wind Trust Arena. Pagkatapos makuha ni Natasha Cloud ang puntos na iyon, gusto niyang marinig ang kanyang boses. Napag-usapan na natin ang mga usapin tungkol sa W. Ibig ko sabihin, tingnan mo, kung titingnan mo lang talaga ang laki niya kumpara sa mga babaeng ito, isipin mong ayos lang o katanggap-tanggap na makipagkumpetensya ang isang lalaking tulad niya. Pero mga kaibigan, hindi lang siya dito tumitigil. Naging isang malaking issue na ito. At kapag sinabi kong malaking issue, talagang malaking issue ito. Sige, ulitin ko, heto ang event para lang alam ninyo. Natasha Cloud. At bago mag-break, ito ang eksena sa loob ng Wind Trust Arena. Pagkatapos makakuha ng puntos ni Natasha Cloud, gusto niyang marinig ang kanyang boses. Okay, galit ang babaeng ito. At inalis nila, literal na inalis si Enes mula sa laro, okay? Alisin siya, pinatalsik nila siya. At heto ang isang panayam, okay, na kamakailan lang niyang ginawa tungkol sa bagay na ito. At gusto kong maging malinaw, hindi ginagawa ito ni Enes para sa atensyon. Ginagawa niya ito para ipaglaban ang mga kababaihan ng WNBA na gusto lang makipagkumpetensya laban sa kapwa babae. At nagbigay siya ng isang napakasimple na punto na kung papayagan mo naman ang mga trans women na sumali sa WNBA, bakit pa kailangan ng NBA at WNBA? Gawin na lang itong isang sport at sabay-sabay na lang tayong lahat na maglaban-laban. Ibig kong sabihin, ano bang pinagkaiba, di ba? At ang WNBA ay hindi talaga alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Sa pinakadiretsahang paraan. Magtatanong ako sa iyo ng isang tanong na sa tingin ko ay gusto ng lahat ng tao sa Amerika. At sa katunayan, pati na rin ang buong mundo na masagot. Isa ka bang babae? Sa susunod na tagsibol, dadalhin ko ang galing ko at sasali ako sa WNBA. Pero sa paggawa nito, kukunin mo ang oportunidad mula sa isang babae. Sa mga court, ayon sa kanilang mga patakaran, kung tumapak ako sa korte at magpakilalang babae, pinapayagan ako maglaro at handa akong maglaro. Ito ang mga patakaran na sila mismo ang gumawa. At gusto mo man o hindi, nariyan na yon. Ayan na, yan ang tinatawag na trolling moment. Lumabas na siya at sinabi niyang hindi ito trolling. At ito ang mga pangyayari bago iyon. Hindi masyadong natutuwa ang mga tao sa kanya. Pero muli, sinusubukan lang niyang patunayan ng isang punto na ang simpleng pagdeklara ko na ako ay isang babae ay hindi naman talaga ako nagiging babae. At ang katotohanang nakikita niyo ang pagkakaiba, ang mga biologikal na pagkakaiba ay hindi naman nagpapabawa sa pagiging katawa-tawa nito. Hindi ko siya inahawakan. Sinasabi ko lang, putong ina mo. Palpak ka noon sa liga. Sorry, you was sorry in the league. You was sorry in the league. You ain't even do good in this league. Sorry. You ain't good here. Sa totoo lang, naniniwala talaga ako na isa ito sa pinakakamanghamanghang sandali ng political trolling sa buong kasaysayan. Kasi ang ginagawa niya dito, mag-isa lang, ay pinapatunayan lahat ng sinasabi ng anti-trans movement sa sports mula pa noon. Sinulat niya dito, laging mga babae ang galit sa kapwa babae. Narito siya suot ang damit, nakatayo sa labas ng pambabaeng banyo sa laro, suot ulit ang damit. Heto siya sa 2027 bilang bagong mukha ng WNBA. Ang una kong layunin ay hikayatin ang bawat malalaro at bawat coach na tumayo para sa pambansang awit na nakapatong ang mga kamay sa kanilang dibdib. Ngayon, sigurado akong gusto ko ito dahil tungkol ito sa pagiging makabayan. Pagpapaalala sa lahat na para tayo sa Amerika, naniniwala tayo sa Amerika, naniniwala tayo sa sports ng kababaihan at kalalakihan at hindi natin kailangang maniwala sa lahat ng mga ideolohiyang panlilinlang na para naging normal na lang. Pero ganito kasi hindi ko alam kung nasa NBA pa siya o kung tapos na ang panahon niya sa NBA. Siguro dapat kong alamin yon at tuklasin. Pero ang lalaking ito ay maraming sinusugal sa ginagawa niya. Maraming nakataya. Siyempre, naging publicity stunt na ito at siya na ngayon ang magiging mukha ng anti-trans sport movement.
At sa tingin ko, maganda yon, mabuti para sa kanya, deserve niya yon, marami talaga siyang nagawa. Pero kasabay nito, maaring mga hulugan din ito na lahat ng grupong takot na mahaluan ng politika ay iiwas sa kanya, hindi siya kukunin para sa brand deals, hindi rin sa mga laro. Hindi ko alam kung makakabalik pa siya sa NBA pagkatapos nito, kung tatanggapin pa siya, hindi malinaw. At nagdesisyon siyang ibuhos ang lahat para ipagtanggol ang mga babae. At gustong-gusto ko ito. Gusto ko talaga kapag may lalaking tumatayo para sa karapatan ng mga babae. Dahil itong mga lalaking, ito rin hindi siya. Pero mga lalaki na nagsasabing may mga babae raw na gustong adawin ang mga karapatan ng mga babae. At sa huli, sinubukan nilang gawing tungkol sa karapatan ng mga trans babae ang buong kilusan ng mga trans babae, karapatan ng trans. Pero ito ay isang ganap at direktang paglabag sa karapatan ng mga babae. At mga lalaki ang maaaring at dapat tumindig para sa karapatan ng mga babae, pati na rin syempre ang mga babae. Pero maganda rin makita na may mga lalaking nagsasabing, alam namin na tungkulin namin protektahan ang mga babae ito. Magaling kami sa aming mga sports. Magaling sila sa kanilang mga sports. Hayaan natin silang magkaroon nun. Siguraduhin na lang natin na ligtas sila. At ang dami niyang nagagawang mabuti para dito. Ibig kong sabihin, tingnan mo ito. Mayon, makinig ka sa akin ng mabuti. Sa ngayon, nakausap ko na ang 2 dating manlalaro ng NBA, 3 manlalaro ng G-League at 3 manlalaro mula sa Europa. Lahat sila ay nagsabi na kung hindi babaguhin ng WNBA ang mga patakaran, handa kaming sumali sa kilusan at pinag-iisipan naming lumantad bilang mga babae at ilagay ang aming mga pangalan sa 2027 WNBA draft. Pakinggan mo ko, ang NBA G-League ay nagbabayad ng $45,000 kada taon sa mga manlalaro, habang ang mga top player ng WNBA ay kumikita ng $1.4 milyon. Ang mga lalaking iyon ay maaring kumita ng dagdag na $1,355,000 kada taon sa pamamagitan lamang ng pag-identify bilang mga babae. Patakaran ang patakaran. Hindi siya sumusuko. Hindi sumusuko ang lalaki. Maaring nilika mo ang simula ng isang kilusan. Maaring sumunod ang iba sa yapak mo. Ano yung payo? Alam mo, maganda na akong namungguna pero gusto kong gawin malinaw ang isang bagay na ito. Sa tingin ko, ang mga pinaninindigan ko at ang kampanya ko ay iba sa ginagawa ng ibang mga manlalaro. Tulad ng sinabi ko dati, hindi ako nandito para mangutya, manginsulto o hindi igalang ang anumang grupo o personal na desisyon. Mas malaki ang ginagawa ko kaysa sa simpleng pagkuha ng mga click at atensyon. Ayokong maging katatawanan at tampulan ng biro ang lahat na nito. Gusto kong seryosohin ng mga tao ang mensahe natin. Kaya para doon, gusto kong gawing malinaw ito. Wala akong kaugnayan sa kahit sinong ibang manlalaro o sa anumang ginagawa nila. Kailangan seryosohin ang mensaheng ito. Sige, ibig kong sabihin, talagang hindi siya umaatras. At dito, isinulat niya, may ideya ako. Bakit hindi na lang pagsamahin ng NBA at WNBA? Kung hindi na mahalaga ang biolohiya, bakit pa kailangang may magkahiwalay na liga? Patakaran ay patakaran. Bawat GM, ang WM, ang komisyoner ng WNBA, nagmemensahe sa bawat GM at sinusubukan pa rin nilang alamin kung ano ang isang babae. At magkakaroon talaga sila ng palpupulong ngayong linggo. Nandyan na ito ng 30 taon. Kaya isipin mo kung gaano kawalang galang ang pahayag na yon sa lahat ng manlalarong talagang naglaro sa liga na yon sa kanilang kasaysayan. Kaya kung hindi nila kayang tukuyin kung ano ang isang babae, Ibig kong sabihin, kung hindi nila kayang tukuyin ito, tama sila. Mayroon tayong maestrado ng Korte Suprema dahil hindi niya alam kung ano yon. Magandang panayam na ito, by the way. Lubos ko itong nire-recommenda sa lahat. Si Enes ito, by the way. Isinusulat niya, simulan na ang paglipat sa WNBA, let freedom play. Ibig kong sabihin, hindi ito ang uri ng lalaki na gustong makalaban ng isang babae. At heto na naman siya, nagdedeklara para sa WNBA draft. official na. Kakadeklara ko lang para sa 2027 WNBA draft ngayong Abril. Samahan niyo ako sa paglalakbay nito. Mag-invest sa mga babae, bayaran ang mga babae, tanggapin ang mga babae sa trabaho. Nagdesisyon si Latest Cancer Freedom decided he's fan of Hindi WNBA. pinagbabawal ng WNBA ang mga lalaking nagpapakilalang babae na maglaro sa liga sa ngayon. Kaya kaya nyo mangibabaw sa WNBA nang hindi man lang kumukurap. Ang number 1 na prospect sa kasaysayan ng WNBA. Hindi siya nagbibiro, mga bes. Hindi talaga siya nagbibiro. Heto siya, inaalis sa isang event dahil nagalit sa kanya ang mga babae. Tingnan niyo kung gaano siya katangkad. Tingnan niyo kung gaano siya kalaki. Talagang kahanga-hanga siyang lalaki sa ginagawa niya. Lahat ay isinugal niya. Suportado ko siya. Heto ang buong panayam. Pwede niyong panuorin ito. Nandito lang ako para pag-usapan na ipinagtatanggol niya ang mga babae at masasabi ko na kung talagang maglalaro siya sa WNBA, magiging napakalaking pagbabago ito.
May isip mo ba? Hindi lang sa dami ng manonood, pero isipin mo siya at si Sophie Cunningham na magkasama sa laro laban sa kanilang mga karibal. Masisira talaga ang lahat. At gaya ng sabi niya, nakakahiya at nakakababa ito para sa lahat ng babaeng naglaro na. Ni hindi nga alam ng WNBA kung ano ang ibig sabihin ng babae. Seryoso guys, makisabay naman kayo. Hindi to lalaki na nagpapakilalang babae. Yun lang. Tapos, simple, malinaw, hindi komplikado. Kung talagang mahalaga sa inyo ang karapatan ng mga trans, gumawa kayo ng sariling liga para sa kanila at hayaang maglaro sila ng sila-sila lang. Hindi ko alam kung may manonood nun at malamang hindi magandang desisyong pinansyal. Pero hindi mo rin masasabi, hayaan nyo sila pero wag. Huwag ninyong sirain ang karapatan ng mga kababaihan dahil sa mga woke ninyong ideolohiya. At si Enes ay todo suporta dito. Salamat sa inyong atensyon sa isyong ito.